magandang araw po sa lahat ng makakapanood anumang oras na mapapanood ninyo yung video ito. Pag-uusapan natin ngayon yung sa video ito ay tatalakayin natin yung mga ginagawang mga pagsamba sa bawat relihiyon. Yan ang ating topic ngayon sa video ito. Magandang araw pong muli. Magandang araw sa lahat ng makakapanood mga oras ninyo mapapanood ito. Magandang araw. Kasi alam natin na bawat relihiyon ay may mga layunin kung bakit mayroong relihiyon. Bawat relihiyon yan. Ang pangunahing layunin yan ay ang maglingkod, sumamba sa ating Panginoong Diyos na may lalang sa atin. Ano man yan na relihiyon, dito sa Pilipinas, ang daming relihiyon. Mahigit 1,000 yata yung relihiyon dito sa Pilipinas. At sa iba't ibang panig ng mundo, may kanya-kanyang mga relihiyon. Sa China, sa Amerika, sa Africa, iba't ibang uri ng relihiyon at iba't ibang uri ng paraan ng mga pagsamba. Alam natin, kaya nagrelihiyon tayo para gumawa tayo ng pagsamba, paglilingkod, pagpupuri sa Ama. Subalit dapat natin tiyakin na yung ating ginagawang pagsamba ay karapat-dapat, sapagkat mayroong nakasulat sa Biblia na hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Mayroon po siyang hinahanap na mga tunay na mga mananamba. Sino ba yung mga tunay na mananamba? Yan po yung mga itinuturing niyang mga anak. Yan ang mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Alam natin kung sino yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Nakasulat yan sa Biblia. Pero lahat ba ng mga pagsamba ay tinatanggap ng Ama? Paano kung yung ginagawa mong pagsamba ay dyan lang sa lansangan o kaya ay sa public park na kagaya ng ginagawa ng iba na doon lang sa public park nagsasagawa ng pagsamba, umulan, umaraw, ang daming nagtitinda dyan, daming sasakyang maingay na nagdaraan, may mga nagsisigawang mga tao, may mga nagtitinda. Paano mo maisasagawa yung tunay na pagsamba? O kaya yung iba naman nagsasagawa ng pagsamba doon sa mga kagubatan, sa mga liblib na puok, sa ilalim ng mga punong kahoy. Ganun ba yung dapat? Ang sabi ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, umakyat kayo sa bundok, kumuha ng mga kahoy at ipagtayo ninyo ako ng bahay at doon ako malulugod. Yung bahay na iyon, yun ang tinutukoy sa Biblia kung saan dapat isagawa ang pagsamba. Iyan yung templo na binabanggit sa Biblia. Sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan umakyat pa sa bundok para kumuha ka ng kahoy. Nandun na sa hardware. Kailangan mo lang ng maraming pagbili ng gamit para maisaayos, para maitayo yung templo na hinahanap ng Ama at doon magsasagawa ng tunay na pagsamba. Kung wala kang ganun, kung doon ka lang sa iyong bahay, paano mo maisasagawa yung pagsamba? Sabihin nyo, dito na lang ako sa aking bahay, tahimik. Hindi ganun. Hindi ganun ang marapat na pagsamba. Sapagkat mayroong itinalaga ang Panginoong Diyos kung saan dapat pwedeng sumamba at kung paano dapat gawin yung pagsamba. Sa mga kapatiran natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, mapapansin po ninyo, napakaayos yung mga gusaling sambahan. Bagamat sa iba't ibang mga relihiyon, lalong-lalo na po ang mga kaibigan nating mga Katoliko, may mga simbahan din sila. Doon din sila nagsasagawa ng mga pagsamba. Pero madalas napapansin sa panahon ng kanilang mga pagsamba, yung misa, yung nagtuturo na pare, ay kung ano-ano yung topic.
kung sino-sino yung tinatapik niya. Wala sa Biblia. Napapansin mo ba yon? Madalas kong makita yan sa mga social media kung ano-ano yung mga sinasabi ng mga pare patungkol sa kanilang mga misa. Ay, ganun ba yung dapat pagsamba? Nawawala na yung, kumbaga ay nawawala na yung espiritu sa pagsamba. Ang nagiging layunin na lang nila ay mambatikos. Kaiba yan sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, narito ang tunay na pagsamba. Wala kang maririnig dyan na pambabatikos sa panahon ng mga pagsamba. Sa panahon ng pagsamba, malayo pa lang ang oras. Kung halimbawa, alas 6 ng umaga, alas 4 pa lang, nandun na yung mga tutupad, yung mga may tungkulin. Alas 4 pa lang. Pagdating ng alas 5, nandun na sa loob yung mga may tungkulin. Pagkatapos nun, magsisimula mga alas 5:30, bubuksan na yung main door ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Papasok na yung mga kapatid sapagkat yung oras na alas 6, dapat nagsisimula na yung pagsamba. At kapag ka nandoon na sa loob, tahimik, mapapansin po ninyo, tahimik, walang nagbubulong-bulungan, walang nagkukwentuhan, walang naglalaro ng mga gadget. Tahimik, nananalangin, sinusumbong sa Ama kung ano yung mga problema, kung ano yung mga hinaing, kung ano yung gusto niyang hingiin sa Ama. Mararamdaman po ninyo sa loob ng kapilya sa Iglesia ni Cristo yung tunay na pagsamba. At pagka nandun na sa loob, mag-uumpisa na, nasabihin na ng ministro mga ngasiwa, magsisimula na yung pagsamba, magsisimula na yung awit. Sama-samang lahat na umaawit. Awit ng papuri sa Panginoong Diyos. Sapagkat yan ang hinahanap ng Ama. Magsiawit-anya kayo sa inyong puso, sa inyong isip. At kung may panahon ng pagtuturo, may nagtuturo. Puro sa Biblia. Walang binabanggit na kung sino-sinong tao, walang binabanggit na kung sino-sinong politiko. Puro yung Biblia ang binabanggit. Ganon ang marapat na pagsamba. Hindi yung sabihin mo, dito na lang ako kasi komportable ako rito. Mayroong sayawan, mayroong banda. Ganon ba yung marapat na pagsamba? Ang hinahanap ng Ama ay yung maayos, wasto, at karapat-dapat na pagsamba. Hindi po pwede yung sarili mong kalooban, susundin mo yung sarili mong kagustuhan. Yung kagustuhan ng Ama ang masusunod. Kasi tayo ang mga sumasamba. Sino ba ang dapat masunod? Tayo na sumasamba o yung sinasamba natin? Ang Panginoong Diyos ay Espiritu. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Saan dapat sambahin? Doon sa kanyang itinalagang dako. Sa panahon ng Israel, sa panahon ng mga propeta, may mga itinalaga ang Panginoong Diyos kung saan sila dapat sumamba. Hindi pwede yung kung saang lugar. Sa Iglesia ni Cristo, may mga kapilya. Alinmang saan mang dako, basta't mayroong Iglesia ni Cristo, mayroong kapilya. Maliit man yan, malaki. Pero doon sa loob ng kapilya, doon isasagawa ang pagsamba. Hindi yung kung saan-saan. Yung mga nakikita ninyo na mga pagdadalaw, pagdodoktrina sa mga bahay-bahay ay hindi po yon pagsamba. Yun po ay pamamahayag. Pagdodoktrina, pagtuturo ng mga aral kung paano umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang pagsamba ay mayroong awit, may panalangin, may aral, mayroong pag-aabuloy. Yan ang pagsamba. Pero yung doktrina, panalangin lang at pagtuturo, walang awit. Magkaiba po yung pagdodoktrina kaysa sa pagsamba. Sana nakuha po ninyo yung ibig kong sabihin. Kaya dito po namin kayo hinihikayat sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito ang marapat isagawa
ang tunay na pagsamba. Lalo sa panahong ito ngayon, halos napakaraming problema, hindi lang halos, talagang napakaraming problema. Nariyan ang kahirapan, sakit, financial, idagdag pa dyan yung mga masasamang tao na nakapaligid sa iyo. Ang daming problema. Kung naglalakad ka, mararamdaman mo yung bigat. Ang problema, gusto mong sumamba, gusto mong maibsan yung nararamdaman mong bigat sa iyong damdamin. Iluluhod mo sa Ama, mananalangin ka. Pero saan? Sa kanyang tahanan. Yun ang templo. Doon papasok para sumamba. Yun ang hinihingi ng Ama sa atin. Siya ang dapat masunod. Hindi yung tayo ang masusunod. Kaya dapat sumamba ka sa Ama doon sa nararapat na lugar na kanyang gusto, kung saan dapat isagawa ang tunay na pagsamba. Mapapansin po natin sa mga kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, talagang hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, may mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Doon nagsasagawa ng pagsamba. Doon isinasagawa ang mga pagsamba sa loob ng gusaling sambahan. Lalo na sa panahong ito ngayon na napakatindi. Pagka nandun ka sa loob ng kapilya, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Ama. Basta't i-focus mo yung sarili mo sa pagsamba, italaga mo yung sarili mo. Yun ang hinahanap ng Ama. Kasi alam natin na lahat ng relihiyon may mga pondo yan, may pondo para magtayo ng kanya-kanyang mga gusaling sambahan. May mga nakalaan para dyan na budget ang isang relihiyon. Sa Iglesia ni Cristo, ano ang patutuo ng mga tawag nito, yung mga nag-o-observe? Ito, panoorin po ninyo si Alvin L. Chico kung paano niya pinatunayan na may mga budget para sa bawat simbahan o kapilya sa anumang relihiyon. Ang daming pera ng simbahan. Dito pa lang sa Pilipinas, sangkaterba ang ari-arian ng simbahan. Hindi ba dati naalala nyo may bangko ang simbahan? Ano pa pangalan ng bangko na yun? Oo, dito sa Cubao. Oo, nasara na ba yun? Ano Wala bangko na yun? yata yun eh. Oo. Ano pangalan ng bangko ng Catholic Church, Camille? Yung sa Naalala ko Cubao. dati yan, nagsisabakulot, may ganyan din eh. Sabi ko, anong bangko ito? Bangko daw pala Ako ng... ng mga pare. ng No, mga hindi mo bispo. bangko ng simbahan, ng Simbahan Catholic mismo. Church, partner. Oo nga, ba dito yun? yan sa Nalimutan Cubao ko eh. na tuloy. Nakikita ko yan noon. So wala na, nagsara na pa. Wala na yan. Oo, Oo. pero marami, remember, ang mga ari-arian ng simbahan. Mhm. Please. Ganyan ba? Walang quiz, partner, di ba? Yung mga educational, ano nila, walang quiz yun. Pero di ba sila merong vow of poverty? Hindi naman kasi para sa individual yun. Para sa buong Sa buong simbahan simbahan. yun. Kagaya halimbawa ng Iglesia ni Cristo. O bakit ang gaganda ng simbahan ng Iglesia ni Cristo? Kasi nga, may tithing sila eh. Ang nakalagay sa Biblia na tithing, talagang sinusunod nila. May pondo sila sa pangkalahatan Okay. na gagamitin Hindi sa pang pagtatayo. individual. Sana maliwanagan ang inyong kaisipan sa video nito. Maraming salamat po.